Alright, ang first question ko ay, ano para sa'yo ang maturity? Oh, ano daw for you ang maturity? What does it mean to you? Oh, no. Well, para sa akin kasi, I think the word maturity, you can define it many ways eh. Pero if we take it sa perspective na relationship, I think maturity is understanding yourself first. Knowing yourself muna, kung ano yung values mo, anong responsibilities mo dapat as a man, kung ano yung priorities mo, kung studies man yan, anong future goals mo. It's also understanding then, it's cultivating yourself first. Cultivating? Inaararo mo yung... Cultivating. Kasi sa tingin ko, bago ka man pumasok sa relationship, dapat ready ka. Yes, thank you. You should cultivate yourself. Dapat marami kang matutunan when you're single. Para kapag nasa relationship ka na, you add value to it. Okay. Kondo na mo. Ladies and gentlemen, take your last look to our candidate from Spain. Aaron. Sorry, one last. Meron sorry, pa. sorry. Sige It's lang. also about how you deal with pag may problema, kung paano mo inaayos. Thank you. Gracias. Danala. Gracias na. Gracias. It's the word cultivating, ha? Spell. Oo. Spell. Hello? Ako pa tinanong mo sa spelling. Hello? Oh. Nanalo kaya ako sa ano? Ano spell mo? Ano spelling? Sa volleyball dati. Varsity. Alam ko layo. Zach! Ano para sa'yo ang tinatawag na maturity? For me, maturity is built by experience. Feeling ko magmamature ka if you can, kaya mo nang akuhin lahat ng panindigan lahat ng desisyon mo, lahat ng, alam mo yun, hindi naman sa hindi na totally magmamatter. Para magiging second opinions na lang sila. You can decide for yourself na parang ikaw na mismo yung nagtatahak ng sarili mong landas. Yun. Ganda din. Maganda din. Maganda mga sagot. Mature. Feeling ko mga mature sila. Chris! For me, maturity is realizing that loving someone is a sacrifice. Hindi siya puro kilig, hindi siya puro happiness lang. You're supposed to choose to love that person every single day, even on the days when they feel unlovable. Ayun. Iba-iba sa mga lahat valid and maganda. Oo, pag mature ka, hindi ka naniniwalang puro kilig lang ang love, puro masaya lang. Maturity. Ganda. Galing na maturity. Ang dami nilang iba't ibang sagot about maturity at taas ka. Matalino ka naman. So, alin dun yung nag-hit sa'yo at taas ka? Lahat ng answers nila ay maganda. Pero I'm gonna go with number 1. Oh, kay Aaron! Because? Cultivating. It's the cultivating. Very important. Yeah, it's the cultivating. Sandro, kung ikaw ang pipili para kay Atasca, sino pipiliin mo? 1, 2, or 3? Based po sa questions, Hindi, based dun sa tatay mo, kung ano mga... Sagot. Kung sino yung mga tinagsabi ninyo mulak mo yan. Based sa sagot. The best dun sa sagot nila. For me, kay Chris po, kasi maturity talaga is, for me, sacrifice din talaga. Kasi kailangan mo malaman din yung needs and wants ng partners mo, of course. Ayun po. Oo. Iba yung yung napili naman ni Sandro. Pero ikaw, si Aaron ang bibigyan mo ng first green flag. Congratulations, Aaron. Meron ka ng isa. May next question pa si Atasca. Yes. Ang next question ko ay, paano ba mag-unlove ng isang tao? Hirap yun. Tao, ha? Tao daw, tao. May problema ba tayo sa hayop, Atasca? Grabe siya sa atin. Grabe nga eh. Kausapin mo nga ito. Oh, gusto mo ba maging maturity kami? Gusto mo i-cultivate ka namin? Gusto mo maging maturity kami? Meron kami kulto. Cultivate. Cultivate. Gusto mo i-cultivate ka namin? Kinulam ng kulto. Visit ka sa cultivate. Si Kim Chiu pala to. Bakit?
Kala ko niyo na timba. May ganyan kami timba. May ganyan kami timba, oo. Ang timba, tsaka may ganyan timba. May libreng floater. Timba. May libreng salbabida. Si Kim Chiu pala to. Kala ko, ganun. Anyway, maganda yung tanong ha. How do you unlove someone? Hirap nun. Paano nang unlove ng tao? Ibahin nga natin ang sequence. Magsimula tayo kay Chris sa number 3. Para sa akin kasi, I believe na you can never really unlove someone. Parang you just get used to not having them around. Oh. Ayun, yun yung paniniwala ko. Oh, ang Grabe ganda naman. ng totoo. Naniniwala ba kayo doon? Sinabi niya, hindi daw totoong nawawala yung pag-ibig mo dun sa tao. Nasasanay ka na lang nang wala siya. Ah! Oh, ang ganda, ang lalim. Ako, Zach, ano naman ang paniniwala mo? Paano daw ba ina-unlove ang tao? Is it even possible? Uy, na-pressure. Sa akin kasi, yun din yung intro ko dapat eh. Naunahan lang. Pero anyways, buuin ko. You can never truly unlove someone. Pero darating yung time na you need to accept they are part of your life. Pero naging malaking bagay sila ng growth mo pero hindi na sila yung mga kasama mo sa dulo ng buhay mo. Yeah. So, hindi mo ma-unlove? Yeah. You can never truly unlove them kasi alam mo yun, kapag hindi mo na mawawala yung care mo sa kanila eh. Sadyang nagkakataon lang na nagkakaroon na ng boundaries kasi kailangan mo nang tanggapin na hindi na siya yung taong nandyan sa harapan mo, hindi na siya yung partner mo. Alam mo yun? There are times na minsan, kaya nga may kasabihan na kung tayo talaga. Kasi kahit gaano kalalim nakaburol yan, yung pagmamahal nyo sa isa't isa, nandyan yan, hindi nawawala. Hindi nyo lang napapansin as time goes by. So, yan. Wow. Aaron. Well, it's something na mahirap talaga and masakit. Through my experience kasi, something as simple as yung mga dates namin sa UP na we eat kwek-kwek, I still do that, pero alam mo yung iba na yung nakikita ko, doesn't feel the same anymore because she's not around, you know? So mahirap talaga siya. The way I dealt with it was, I am so blessed na I have a mother na I love so much. I really love my mom, you know, if she's watching. And dun ko siya, parang nilabas ko lahat sa kanya. I spoke to her. I did the things that I love doing the most para lang I get distracted. And then eventually I came to accept the fact na, well, wala na siya. She's no longer around. We're not together anymore. Pero ang laki ng naging bahagi ng mom ko because, you know, she spoke to me a lot about it. So, Through the help of Yeah. a parent sa kanya. Oo. Ganda. Atas ka. Kaya naman ibibigay yung next na green flag. Second green flag. Secret, eme. Eme. No, may nag-stand out na answer sa akin, yung kay Zach. Yeah. Kasi I agree with him na parang that person will always be there and it's part of growing up and yung experience with that person, parang hindi siya mawawala. Pero, you know, yun nga, masasanay ka na nawala yung person na yun. Pero the love that you had for that person will always be a part of you and a part of who you are. And, yeah, ayun. Okay. Congratulations, Zach. Sa'yo napunta ang green flag. Pabor ka ba doon, Sandro? For me, mas tumatak po sa akin yung sinabi ni Chris po eh. Kasi parang you truly never unlove someone talaga. Kasi kahit galit ka dun sa tao, at the end of the day, gusto mo pa rin maging friends with her or something. Yun po. Dalawang beses yan ang pinipili si Chris, no? Parang favorite niya si Chris. Oo. Huwag ka mag-alala. Magdi-date kayo ni Chris. Akong bahala. At alam mo kung saan kayo magdi-date, Sandro? Saan? Di ba magkakilala po kami? Sa Malacanang kayo magdi-date, Sandro. Okay, congrats sa'yo, Zach. Meron ka na rin green flag. Last question, Ataska. Okay, my last question is, ano ang worst breakup line para sa'yo? Zach. Worst breakup line.
I'm sorry, you're not enough for me to grow. Siguro. Na parang we are both trying pero we are both not growing anymore. Yun. Sorry, you are not enough for me to grow. Aaron. I think something that really hurts kapag nag-break kayo pero sa text. Anong line Message. yun? Because through my experience, it was through text, and it was like, I'm sorry, but parang this isn't what I was looking for. And nagigets ko rin because over time, we become older, we become mature, and baka iba na rin yung hanap ng girl. So, I think that's painful. Oh, yung sa text lang. Tapos, This isn't what I was looking for. Chris. Siguro para sa akin, sorry pero mas gusto ko siya. Parang ganun. Kasi parang... Sakit nga. Kasi parang naging option ka na nga, hindi pa ikaw yung pinili. Sakit. Nagaganda namang sagot. Ikaw, ano yung pinaka-tsakang break-up line? For me, you're the worst girlfriend. Hindi. Siguro yung sorry, pero mahal ko pa rin siya. Rebound ka lang pala. Ako first yung K-bye. Ganun lang. Capital K, no? Nakakabasura yun Yung parang wala kang kakwenta-kwentang tao. Ganun lang yung K-bye. Yung, diba? Diba kahit naman You're not even nakikipaghiwalay ka, worth an gusto pa rin natin kahit explanation. paano yung maramdaman. Mahabol ka man lang kahit konti para maramdaman mong may value ka. O yung meron man lang explanation, yung may hurt man lang sa inyong dalawa. Diba? Pareho kayong... yung maghihiwalay kayo pero parehong masakit para sa inyo. Ibig sabihin may value kayo. Pero yung K-bye, yung nakakabasura. Masakit dyan, ang Parang dami yung mong ano, sinabi. oo, Lahat tas sinabi mo. K-bye. Parang K-bye. yung 10 years na... Oo. Good luck sa karir mo ang sinugot sa kanya. Anyway, ang gaganda namang sagot nila, atas ka. Kanino mo ibibigay ang last na green flag? Honestly, I think kay Chris. Kay Chris. Yeah. Because... Kasi may iba siyang iniisip, 'di ba? Parang that's the worst thing I think that somebody could say na parang kaya siya nakipag-break sa'yo kasi meron siyang iba. Okay. Yeah. Dahil lahat sila may green flag, si Sandro ay magbibigay sa'yo ng opinion niya kung sino ang dapat talaga mong makadate. At nasa iyo yon kung tatanggapin mo o may iba kang napipisil. Sandro, sino ba ang dapat makadate ni Atasca for you since lahat sila may green flag? 1, 2, or 3? For me kasi para yung gusto talaga ni Atasca is mahilig kasi siya sa music. So I think kung sino mahilig sa music sa iyo. Pero Si MOD ang gusto niya makadate kasi mahilig sa music. Mahilig sa music yan. Pero sa lahat po, sa lahat na binase ko po lahat, feeling ko po si number 1, Si Aaron. Pinupush niya ngayon si Aaron. Kahit 2 beses niyang pinili si Si Chris. Chris. Ngayon, last minute kay Aaron na siya. Atasca, sino talaga ang pipiliin mo? Base kay Sandro, si Aaron. Pero ikaw, sino ang gusto mo makadate? Aaron, Zach, or Chris? I need help. Go Atasca. 1, 2, or 3? Si Judy, si Meseñas na nga, oh. You have to say it. Si Aaron. Aaron! Congratulations! At nag-iyawan ng madlang people. Kaya naman, Atasca, eto naman muna ang mga searching na hindi mo napili. Searching number 2, Zach, magpakilala ka na. Hi, Atasha. I hope you have fun with Aaron and always stay safe. Nice meeting you.
Thank you, Thank you, Zach. Zach. At ito naman ang hindi mo pang napili, si Chris. Hello, kamusta ka? Mag-ingat ka palagi. I hope na maging masaya ka palagi. I wish the best para sa'yo and yung happiness mo. Yeah. Nice. Thank you. Actually, nakaka-proud yung mga searches natin today, di ba? Maganda yung mga opinion nila. Pero si Sanjo ay magbibigay muna ng special message sa kanyang ex na si Atasca. Hi, Atasca. Gusto ko lang naman maging masaya ka. Gusto ko maging successful tayo, both. And at the end of the day, I just wanna be friends with you. And nakuha ko rin yung closure na gusto ko and na gusto mo. So, ayun, I just want you to be happy. Ayun. Atasca? Hi, Sandro. I want to say thank you for being my first love, and I forgive you for being my biggest heartbreak. I just want to say thank you for everything, and despite everything that we've been through, even if we're not friends anymore, I just want you to be happy. And also, yeah, thank you, because you always have a special place in my heart. Thank you, Atasca. Sanjo, ano naman ang message ba para kay Aaron? Hello, bro. Sana kung mag-date man kayo, sana maalagaan mo siya. And I hope na maging masaya lang kayo. In the end of the day, if kayo talaga. So, ayun, ingat lang kayo palagi. Ayun. Aaron, maaari ka nang pumunta sa likuran ni Atasca. Naghahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Atasca, meet Aaron. Sino man para sa akin, di ko sasabihin.